Alas 3 ng madaling araw may harang pa ang bahaging ito ng EDSA southbound sa San Juan. Hindi madaanan ng mga motorista ang isang lane dahil pinatutuyo pa ang semento. Double time din ang mga gumagawa sa pagpapatuyo sa bahaging ito ng kalsada sa EDSA southbound sa Mandaluyong. Dalawang lane ang hindi magamit ang mga motorista, apektado maging ang bike lane. Inabutan naman namin na kinukumpuni pa ang bahagi ng kalsada. Ilang metro ang layo bago dumating sa EDSA Boni Avenue. Tatlong magkakasunod na hukayan kaya hindi rin madaanan ng mga motorista. Sa isang hukay, kabubuhos lang ng semento bandang alas 3:30 ng madaling araw. Kabilang yan sa 24 na hukay na hindi naayos ang dalawang kontraktor noong Semana Santa matapos nilang maglagay ng fiber optic cables. Malaki pong abala yan kasi po yung daan po, minsan po kasi wala pong bantay sa harap na ano po kasi yung hindi po nakikita. Baka yung iba po kasi na hindi nila napapansin. Bigla pong yung iba, bigla na lang po na dire-diretso, ma-overtake. Dadaan kami dito, mamaya may mabilis yung mga sasakyan Pag hindi kami dito, pag mabilis, masagi pa kami. Kahapon, pinulong na ng MMDA at DPWH ang mga kontraktor. Pagmumultahin sila at ire-review din ang permit. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. Nagkamali daw yung kanilang logistics. Nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Sabi ng Arling Corporation, gumagawa na sila ng paraan para makumpuni ang mga naiwang road repairs. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.